mga pangarap, liwanag at dilim. Sa panahon ng kadiliman, marami ang tahimik na naghihirap. Ngunit darating ang araw na lilipas ang lahat ng ito. Ang takot, pang-aapi at kabiguan. Kaya kayong mga kalaban at dayuhan, huwag niyo akong salingin. Noli Me Tangere. Yung ibabatid na marami sa mga Indio ay mga mangmang. Padre Damaso, hindi ba ninyo batido na istahan ng tayo ng isang Indio? Araw nang masaktan si Kapitan Tiago. Matagal nang pinagpalagay ni Tiago na siya ay isang Indio. Inuulit ko, wala nang makakatalo sa pagiging mangbang ang mga Indio. Mga kaibigan, kinagagalak kong ipakilala sa inyo ang dahilan ng pagsasalo-salong ito. Ang anak ng kaibigan kong nasira, si Don Crisostomo Ibarra. Kararating niya lamang galing Europa. Buenas noches mga kaibigan at sa mga kura ng ating bayan at sa matarik na kaibigan ng aking ama, Padre Damaso. Patawarin po ninyo ako sa aking mga kamalian. Maupo ka, iho. Hindi ka nagkakamali, ako nga si Padre Damaso. Ngunit kailanman hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Narito na po yung hapunan. Wala ka bang mga mata? Meron po, Senyora. Mas malinaw po sa inyong mata. Ngunit nakatingin po ako sa inyong kulot na buhok. Senyor Ibarra, sa halos 7 taon niyong pamamalagi sa ibang bansa, anong pinakamahalagang bagay ang natutunan niyo? Nung natutunan ko ang kasaysayan, nalaman ko ang kalayaan o pagkalipinit ng isang bansa ang nagdidikta sa kasaganahan o pag-iikaos nito. Nagawa mong pustahin ng iyong kayamanan. Wala ka na bang makitang mas mahalaga dyan? Isa kang bulag, kahit bata, alam yan. Nagpapasalamat ako at palagay ang loob ng dating kura sa akin. Ngunit ipagpamanin ninyo, nanggaling pa ako sa mabang biyahe at may gagawin pa ako bukas para sa Espanya at Pilipinas. Huwag ka na munang umalis. Darating ko si Maria Clara. Bibisitahin ko po siya bukas. So, at sa ngayon, may importante pa po akong gagawin. Sure. Nakita nyo na, ganyan ang nangyayari sa mga kabataan pinapadala sa Europa. Nagiging mapagmataas at lumayabang. Kaya nararapat lamang na ipagbawal na ang pagpapadala ng mga kabataan sa Europa. Senyor Ibarra, Tinyente, kayo pala. Ginulat po ninyo ako. Senyor, pag-iaralan sana sa inyo nangyari sa inyo. Tila may nalalaman ka sa nangyari pagkamatay ng aking ama. Maaari niyo bang sabihin sa akin? Sa aking pagkakalam, ang inyong ama ay namatay sa bilangguan. Sa bilangguan, nakulong ang aking ama. Hindi kaya na kayo nagkakamilin lamang. Hindi ako maaaring magkamali. Ang inyong ama ay namatay sa bilangguan. Si Rafael Ibarra ay pinagbintangang filibustero at herehe ni Padre Damaso. Maaari niyo ba sabihin sa akin ang buong dahilan? Bakit siya nakulong? Noon ay merong Kastilang mangmang at naatas ang pamaligtan ng buwis. Habang siya ay nangungulikta ng buwis, siya ay napagkatuwaan ng mga kabataan. Babibi, bobo. Hindi ba't hindi siya marunong magsulat? Para saan ang lapis na kanyang dala? Tigilan niyo ako. Baka kung anong magawa ko sa inyo. Anong sabi niyo? Ikaw, anong sabi mo? Hindi po, nagbibiro lamang po ako. Bitawan mo sila! Hindi ko mapapayagang magsaktan niyo ang mga bata. Sa kasamang palad, ilang minuto lamang ay namatay ang kolektor. Dahil dito, naresto ang iyong ama. Tinakwil ng lahat ng iyong ama sa kadahilan na hindi siya makalaya sa kulungan. Ang iyong ama ay nagkasakit at kalaunan namatay sa kulungan. Kaya pala hindi sinabi ni Kapitan Tiago ang dahilan. Bakit kaya wala pa siya?
Magandang araw po, Tia Isabel. Magandang araw din sa inyo. Nandito po ba si Maria Clara? Maupo ka muna dito at tatawagin ko lamang siya. Maria Clara, si Tia Isabel mo ito? Pasok po kayo, Tia. Nandiyan na si Crisostomo. Paghihintay mo pa ba siya? Hindi na po, Tia. Di pa rin pumupupa sa ngayong kagandahan, Maria Clara. Nakapunta ka lang sa Europa, tila tumamis na ang iyong panalita. Marahil maraming magagandang babae sa ibang bansa ang nahulog sa pambubula mo. Mahal ko, alam mo bang isa ako sa pinakamapalad na nilalang? Mapalad, bakit? Dahil sa mga babae mo? Mapalad dahil pinagpasyat tayo ng ating mga magulang na ikasal ako sa pinakamagandang babae na sa aking harapan. Asos, binula pa ako. Labis ako nangungulila sa iyong mahal ko. Higit akong nangulila, Crisostomo. Ipagpatawad mo, mahal ko, kung ako ay magpapaalam na. Dahil kailangan ko nang bumalik sa San Diego dahil bukas ay araw ng mga patay. Hanggang sa muli, mahal ko. Sandali. Ialay mo ito sa iyong mga magulang. Maraming salamat, mahal ko. Mag-iingat ka, mahal kong Crisostomo. Sinusunod mo ba ang utos niya? Tumigil ka nga sa kakatanong, magukay ka na lang dyan. Ayoko na magkukal. Nasaan ba? Nasa likod po ng malaking krus, senyorito. Dito ba? Ngunit hindi po dito ang natatandaan ko. Sandali at ipagtatanong ko. Alam mo ba kung saan ang malaking krus na ikinirik dito? Ah, yung malaking cross. Sinunog ko na iyon. Ano? Bakit mo ginawa yun? Napagutusan lang ako ng malaking kuwa. At anong ginawa mo sa bangkay? Sinabi niya sa akin na dalhin ko daw ito sa libingan ng mga inchik. At ginawa mo naman? Huwag po kayong masyadong magalit, senyor. Masyado nang mabigat yung bangkay. At umulan pa nung gabing iyon, kaya tinatapon ko na lang ito sa ilog. Tinapon? Isang malaking kabalyuan ang iyong ginawa. Anong ginawa mo sa aking ama? Nagkakamali ka. Wala akong ginawa sa ama mo. Anong wala? Tinitay ako sa'yo na hindi ako, kundi si Padre Damaso. Pahinga na muna tayo, Crispin. Magkano ang kinita mo ngayon buwan, kuya? 2 piso, bakit ba? Nais ko sanang ikaw magbayad sa sinabi nilang ninakaw ko. Tira ka ba, Crispin? 32 piso ang binibintang nila sa'yo. Kahit 1 taon ako magtrabaho, hindi ko mababayaran yan. Ngunit wala akong ninakaw. Wala akong ninakaw, kuya. Lalo't malaman to ng inay, natatakot ako. Tahan na, Crispin. Tahan na. Kahit naman anong sabihin mo, hindi maniniwala ang inay. Huwag kang mawawalan ng... Basilio, may multa ka ng 2 real dahil sa hindi tamang pagpapatunog ng kampana. At ikaw naman, Crispin, hindi ka maaaring umuwi hanggat hindi mo isinasauli ang mga ninakaw mo. Ngunit wala po akong ninakaw. Sinungaling ka pa. Matagal na po namin hindi nakikita ang inay. Pagbigyan niyo na po. Kuya, tulungan mo ako. Pupatay nila ako. Crispin! Marahil ay gutom na ang mga anak ko. Hindi ko sila hayaang magutom, kaya't ipaghahain ko sila ng masarap na pagkain. May makakain ba? Ah, meron. Nasaan? Bilisan mo't nagugutom na ako. Oo, narito na. Wala nang natira. Ngunit paano mga anak ko? Bakit? May reklamo ka? Wala. Teka, saan bang mga batang iyon? Nasa kumbento pa pero mamaya uuwi rin sila. Sandali, hindi mo ba sila aantayin? Pinuutosan mo ba ako? Aalis ako kung kailan ko gusto. Inay, inay. Ay, gising pa ba kayo, inay? Basilio, anak ko? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Bakit ka sugatan? Tumakas pa ako sa kumbento. Takot na po ako. At si Crispin po. Bakit? Anong nangyari kay Crispin? Nasaan ba siya?
Naiwan po siya sa kumbento. Hindi po siya makaalis. Inakusahan po siya nagnakaw. Ano? Inakusahan? Dahil lang ba mahirap tayo? Kailangan nating magdusa? Inay, Bakit, Basilio? Nagugutom ka ba? Halika rito. Ito ang kanin na tawilis. Kumain ka, anak ko. ngunit hindi po ako kumakain ng tawilis, Inay. Alam ko, anak. Naghanda ako ng ibang ulam kanina, ngunit dumating ang iyong ama. Dumating si Tay. Oo. Pero umalis din po siya agad, hindi po ba? Basilio. Patawad po, Inay. Diyos ko, anong gagawin ko? Ano ang mga yan, Ali? Ito ay para sa Cora. Nais ko sana siyang makausap. Masakit ang kura ngayon. Tungkol saan ba ito? Hindi pa kasi umuwi ang aking anak na si Crispin. Crispin? Kung ganoon ikaw ang ina ng mga magnanakaw? Pagtapos magnakaw ng mga batang yan ay tumakas na rin. Inutusan pa nga ako ng kura na pumunta sa kwartel at magsuplong. Sa katunayan ay papunta ng mga Goddess Bead sa inyong tahanan na tulinan yung mga magnanakaw na anak. Hindi magnanakaw ang aking mga anak. Ikaw ang ina ng mga magnanakaw. Huwag mong iyakan ang iyong mga anak dahil wala kang mapapala sa kanila dahil nagmana sila sa kanilang ama. Ikaw ba si Liza? Ang inyong magnanakaw? Opo, ako nga po si Sisa, ngunit hindi po magnanakaw ang aking mga anak. Huwag mo nang ikaila kung ayaw mas na lumala ang sitwasyon. Sabihin mo na lamang kung saan mo tinago si Crispin. Ngunit ilang araw na ho hindi umuwi si Crispin. Kung gayon, isauli mo na lang ang perang ninakaw ng iyong mga anak. Senyor, kahit paminsay nagugutom ang mga anak ko, hindi nila magagawang magnakaw. Maniwala kayo. Sinungaling! Pero kung iyan ang iyong gusto, ikaw na lang ang ikukulong hanggat hindi na ibabalik ng iyong mga anak ang kanilang ninakaw. Pero wala ko talaga ninakaw ang aking mga anak, senyor. Maniwala kayo, huwag niyo akong ikulong. Magbubulo ka sa bilangguan hanggat hindi ka nagsasabi ng totoo. Kamalian niya ng Cora. Pakawalan niyo siya. Huwag niyo siyang gagambalain pa. At kung gusto ng mga Cora na ibalik ang kanyang mga ginto, sabihin mo sa kanya na manalangin siya kay San Antonio. Umalis ka rito, walang may papakain sa iyo ang gobyerno. Crispin! Basilio! Mga anak ko! Nasaan kayo? Ano to? Damit? Damit ni Basilio? Dugo? Bakit may sugat ang anak ko? Dugo ng anak ko. Ang anak ko ang magnanakaw. Ako ang ina ng mga magnanakaw. Dugo! Maria Clara, kumusta kayo ni Ibarra? Kami ni Ibarra? Anong kami ni Ibarra? Hindi ba't kararating lang niya? Oo, sa katunayan ay papunta na siya rito at sabay kami ng mga isda. Oo! O Crisostomo, nandito ka na pala. Mahal ko, maaari na ba tayong umalis? Kung iyan ang nais mo. Ito po gustong pumunta, Senyora Maria Clara. Nais ko sanang pumunta sa palaisdaan ng aking ama. Malayo pa ba? Hindi po, mga ilang minuto lang po ay makakarating na tayo ron. Ano iyon? Marahil ay kahoy lang po yun. Ah, kahoy lamang pala. Kahoy pa rin ba yun? Sandali lang po, ititingnan ko. Kaya pala naubos ang isda sa mga ilog na to. Kailangan mamatay ng buhayang yan. May buhaya! Gusto mo, nanganganib ang buhay niya. Huwag ka mag-alala, mahal ko. Linis ko siya. Sana sila, baka kung ano nang mayari sa kanila. Ligtas sila! Ligtas sila! Salamat sa pagligtas, Senyor Ibarra. Balang araw ay makakabawi rin ako sa inyo. Isa kang tunay na bayani, Ibarra. Mabuhay ka! Senyor Ibarra, kayo naman ang maglagay ng palitada sa ibabaw ng bato. Kasi siya ako po, gobernador.
pag-ibig. Elias. Senyor, ingat po kayo. Hindi lang ito maaaring mangyari sa inyo. Sunod ko na lang po sasabihin ng lahat. Sandali, anong nangyari sa taong ito? Muntik na po kayong patayin ng taong iyan. Ngunit siya rin ang nabiktima sa kanyang masamang balak. Kung ganun, ako na lang magpapalibing sa kanya. Paumanhin, Senyor Ibarra, ngunit pinagtantahan niya ang inyong buhay. Oo nga, ngunit siya ang nasawi. Ano ba pang kaparusahan ang dapat niya matanggap? Pinapatawad ko na siya. Ang bait-bait niya talaga. Mabuhay ka, Crisostomo Ibarra! Magandang araw, Padre Damaso. Magandang araw, Padre Damaso. Mahal ko nagustuhan mo ang pagkagawa ng paaralang itinayo ko. Siyempre naman, mahal ko. Hindi man lamang niya ako binati sa aking pagdating. Talagang tumataas na ang tingin niya sa kanyang sarili. Nakapunta lang sa Europa. Akalain mo kung sino na akong umasta. Huwag mo na lamang pansinin ang kanyang sinasabi, mahal ko. Kung alam mo lang kung gaano ako nagtimpi sa kurang yan. Katulad lamang siya ng kanyang ama. Akalain mo isang lisinting, ngunit hindi rin gumagalang sa batas simbahan. Tawarin mo ako mareklara, ngunit hindi ko na ito matitiis pa. Tama lamang na siya ay pinarusahan na mamatay at hayaan ko kayong insultuhin niyo ako, ngunit huwag na huwag niyong babasusin ang alaala ng aking ama. Nus dili ka, Ibarra. Alagad ng Diyos ang kinakalaban mo. Alagad ng Diyos? Paano niyo nasabi ang taong ito ay alagad ng Diyos? Ang taong ito ang nagatid sa kabiguan ng aking ama na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. At ngayon nagawa niya pang bastusin ang alaala nito. Ganito ba ang gawain ng isang alagad ng Diyos? Gusto mo, pakiusap. Alang-alang man lamang sa akin, huwag mong saktan si Padre Damaso. Kaya Clara, kung hindi lamang kita mahal, baka nakita niyo na kung may dugo ba talagang dumadaloy sa ugat ng taong iyan. La 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 la. Mga Guardia Sibil, Bakit po, senyora? sino yung kumakanta? Siya po, ang baliw. Sino siya rito? Masusunod po, senyora. Narito na po siya, senyora. Pakantahin niyo siya. Baliw! Umawit ka! Umawit ka! La 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 la. Magaling mga Guardia Sibil, makakalis na kayo. Opo, senyora. Hoy, baliw! Baliw? Sino baliw? Baliw? Sumayaw ka. Sumayaw? Oo, gayahin mo ako. Sumayaw ang matandang baliw. Hoy, hindi ako ang baliw! Ikaw ang baliw! Ikaw! Ako? Ako ang baliw? Ako ang baliw. Oo, ikaw ang baliw! Ikaw! Baliw? Ako baliw? Ako baliw. Oh, ikaw nga at inuutusan kitang sumayaw. Ayoko. Ayoko sumayaw. Baliw lang ang sumasayaw. Sinabi nang ikaw ang baliw! Baliw ka talaga! Baliw! Baliw! Konsolasyon, ano ba itong ginagawa mo? Bitiwan mo nga ako! Tuturuan ko ng leksyon ng baliw na yan! Tigil ka nga, hindi ka na nawa. May sira ka na rin talaga, ano? Crispin, Basilio, mga anak ko. Dugo. Mga Guardia Civil, bihisan nyo at gamutin ang babaeng ito. Bukas, ihatid nyo siya sa tahanan ni Crisostomo Ibarra. Masusunod po, senyor. Walwalan yan. Doña Victorina, kayo pala. Tuloy po kayo.
Magandang araw, Kapitan Tiago at Isabel. Magandang araw rin sa'yo. May kasama ka yata. Oo. Magandang araw. Ako nga pala si Alfonso Denaro. Magandang araw rin sa'yo, Iho. Kumusta na ang kalagayan ni Maria Clara? Wala pa rin pong pinagbago, Doña Teodoro. Iha, kamusta na ang iyong pakiramdam? Sumasakit pa rin po ang aking ulo, Doktor. Doña Victorina, siya po ba si Maria Clara? Oo, Alfonso. Tunay nga, napakaganda niya. Maria Clara, Padre Damaso, salamat po sa inyong pagbisita. Labis ako nag-aalala sa iyo, Iha. Magpagaling ka muna. Opo. Sige, Iha, magpahinga ka muna. Opo, Padre. Padre Damaso, Oh, Victorina. Victorina, sino iyang kasama mo? ang totoo niyan ay kanina ko pa po siyang gustong ipakilala, Padre. Siya po si Alfonso Binari, ang inaanak ng inyong bayaw. Inaanak na aking bayaw? Ikaw na nga ba ang inaanak ng Carnicos? Opo, ako na nga po, padre. Anong masaya po't nakita na kita, Iho? Ako rin po, padre. Matagal na kitang gustong makilala. Nandito po siya upang maghanap ng mapapangasawa, Padre. Nang mapapangasawa, madali lamang iyan. Maghintay ka lang, Iho. Pweh, ano ba naman yan? Ang papangit ng mga dumadaan. Hoy, labandera, kami bang pinariringgan mo? Bakit? Natamaan ka? Ha! At ano sinabi mong labandera? Gusto mo laban ko yung kulit mong buhok? Baka naman gusto mo planchahin ko pa. Hoy, matandang mangkukulam, kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka maganda. Anong sinabi mo? Gusto mo magtuos tayo? Hindi kita uurungan. Pwede ba tumigil na kayong dalawa? Parang kayong mga bata? Alperes, pagsabihan mo yung asawa mo mukhang mangkukulam. Kung hindi ka lang isang babae. Tayo na, Victorina. Wala tayong mapapala sa mga taong iyan. Ang kapal ng mukha mo, pilay na peging manggagamot. Tiburcio, bakit hindi mo man lamang hinamon ng Alperes na iyon? mukha ba akong may laban sa kanya? Ikaw, Tiburcio, binabalaan kita. Kapag hindi mo sila hinamon, hindi ka makakasal kay Maria Clara at malalaman ng lahat ng tunay mong pagkatao. Tapo! Tapo! Yes, ikaw pala. Sige na, lumisan na kayo sa lugar na ito. Anong ibig mong sabihin? May pag-aalasang nagaganap at ikaw ang gagawin pinuno nito. Ngunit sino ang... Di ko po alam kung sino may pakana. Ano ba ang dapat kong gawin? Sunugin niyo po lahat ng inyong mga papeles. Lumisan kayo sa lugar na ito. Pumunta kayo sa malayong lugar at hindi kayo matutuntun. Pagkatapos, alam ko pong mahirap lumisan sa lugar na ito pero kailangan niyo pong lumisan. Maraming salamat, kaibigan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ano kaya yun? Mga Guardia Civil, tumago kayo! Opo. Kami alagad ng batas. Bakit po? Sumama ka sa amin, arestado ka. Hindi ko akalain na mangyari ito kay Ginoong Ibarra. Sino kaya nagbalak na mag-traitor sa kanya? Ay nako kapitan, tiyak na may atraso yan, hindi basta-basta hulihin ang isang taong walang kasalanan.
Kawawa naman si Maria Clara. Ano kaya ang mangyayari sa kanya? Ang balita ko, ikakasal na raw siya kay Senyor Linares. Ay, bagay na bagay isang Kastila, mas mabuti ang lahi. Pero hindi ba't si Ibarra ang gusto ni Maria Clara? Wala na tayong magagawa. Ito ang nararapat para sa kanya, yung kinabukasan. Kailangan niyang magpakasal sa ang taong mayaman at makapangyarihan. Sana'y maging masaya pa rin siya kahit hindi na niya kapiling ang tunay niyang mahal. Crisostomo? Mahal ko, tinulungan ako ni Elias na makatakas. Patawarin mo ako, mahal ko. Di masama ang loob ko sa iyo, mahal ko. Akong patawarin mo dahil kailangan ko nang lumayo sa lugar na ito. Hindi mo kailangang humingi ng tawad dahil siguro kung kapag nalaman mong Nalaman kong ano. ang tunay kong ama ay ang kinasuklaman mong si Padre Damaso. Ngunit paano? Basta lagi mong tandaan na kahit nasaan ka man, ikaw lamang ang iibigin ko, Crisostomo. Ikaw. Paalam, Maria Clara. Elias, saan ba tayo tutungo? Sa isang kaibigan sa Mandaluyong, senyor. At magkatapos, magmuhay kayo ng matahimik sa ibang bansa. Ako lamang? Ba't di mo ako samahan at magturingan tayong magkapatid? Para saan pa? Para makabawi ako sa kasalanan ng aking mga inuno sa iyong pamilya at sa lahat ng tulong mo sa akin. Ay, ipaparating. Magtago kayo. Gamitin niyo ang damo. Iligtas niyo ang sarili. Ililigaw ko sila. Huwag Elias, labanan natin sila. Magkita tayo sa Noche Buena. Sa tabi ng puntod ng Inilulo. Hindi! Hindi ito maaari, mahal ko. Ano nangyari sa'yo, anak ko? Masaya na ba kayo? Anong ibig mong sabihin? Wala na siya. Patay na si Crisostomo Ibarra. Wala na ang taong mahal ko. Ngunit, Tanging si Ibarra lamang ang mahal ko. Wala nang iba. Hindi ko mahal si Alfonso. At hindi ako magpapakasal sa kanya. ngunit, Kung itutuloy niyo ang pagpapakasal sa amin ni Alfonso, magpapakamatay na lamang ako. o manhin, ihang. Patawarin mo ako kung nangimasak ako sa buhay niyo ni Ibarra. Patawarin mo ako, anak ko. Magmumungha na lamang ako. Kung yan ang iyong nais. Diyos ko, ito na ba ang parusa sa lahat ng aking nagawang kasalanan? Inay? Sino ka? Inay, si Basilio po ito, ang anak niyo. Hindi kita anak. Hindi kita kilala. Inay, huwag po kayo matakot sa akin, Inay. Basilio? Opo, Inay, ako nga po. Anak ko? Inay, bakit niyo po ako iniwan, Inay? Sino po kayo? Ano gusto mong gawin sa iyong ina? Gusto ko po sana siyang ilibing sa sementeryo, kaso wala akong pera. Buha ka na lang ng panggatong. Alam kong malapit na akong mamatay. Pag nangyari yun, sunugin mo ang aking katawan hanggang sa muli ako. Pagkatapos, umukay ka ng butas. Doon may makukuha ang kayamanan. Gamitin mo yun sa iyong kinabukasan. Nakuha mo ba? Opo, Ginoo. Kung malapit na ako mamatay. Kung matay man lang ako nahimik. Nasisilayan ang sikat ng araw sa aking bayan.